Okay, mga sangkay. So ngayong araw, posibleng magbotohan patungkol po doon sa impeachment case ni VP Sara Duterte doon po sa Kamara para po ito ay maipadala na po. Mag-proceed na po papunta sa Senado para matuloy na po ang trial. Kaya nga lang, sabi nga po sa balita, may mga nagbabaliktaran na daw po na mga kongresista at nagwi-withdraw ng kanilang suporta at pumapabor kay VP Sara. So gaano kaya katotoo ito? So ngayong araw, titignan po natin mga sangkay kung ano po ang magiging kaganapan. Kung totoo yan, lalabas po yan ngayon. So hello guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo mga kababayan? At dito pag-usapan po natin saglit. Kasi ano na to, natalakay na po natin nakaraang araw, mga sangkay. Pero gusto kong tignan ulit ngayon, i-review natin. Kasi ngayon po yung hearing doon po sa Kamara, sa House Justice Committee, no? Tignan po natin kasi kung ano po ang magiging resulta sa butawan. Ibig sabihin, dalawa lang yan eh. Pwedeng ilaglag si VP Sara or pwedeng hindi siya ilaglag ng mga kongresista. Pero malinaw nung nakaraan, nung nagbotohan nga po, 0 yung pumabor kay VP Sara. Wala pong may pumabor eh. Lahat po pare-parehas sila eh. Talagang ano eh. Itutuloy po talaga, tutuluyan si VP Sara. Pero may nabalitaan po tayo na mukhang may mga nagwi-withdraw daw ng suporta. Ewan ko kung gaano katotoo yan, mga sangkay. Ito yon. Tingnan po natin. Let the evidence speak! Ang mas mahalagang tanong ay kung nasaan ang pera. Nagkakabawian na umano ng pangalan sa draft report na sumusuporta sa impeachment laban kay VP Sara. Pero ayon sa minorya, matibay ang basihan ng mga kaso laban sa pangalawang Pangulo. Yan ang Agenda Weekend Report ni Joel Manalo. Kumpiyansa ang ilang mambabatas na nalulusot sa Kamara ang ulat ng House Committee on Justice patungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa kabila ito ng mga balitang may mga kongresista umanong nagdadalawang isip na suportahan ito. Ayon kay ACT Teachers Portal List Representative Antonio Tino, isa sa mga nagsusulong ng impeachment ni VP Sara, patunay ang unanimous vote ng House Committee on Justice na mayroong probable cause o sapat na batayan ng impeachment para lumusot ito sa plenaryo. Ako, I am very confident na makakakuha ng mahigit pa doon sa one-third na kailangan. 106 votes yung one-third na kailangan para ma-impeach yung Vice President. I am sure we will get more than that. So, yun po yung kailangan na boto nila eh. Kasi once na bumaba sila dyan, so automatic, mukhang, ewan ko kung ano ang sinasabi sa Constitution, mga sangkay. Pero pag bumaba dyan, posible na pong wala na. Hindi na po matutuloy ang impeachment complaint na ito o impeachment case ni VP Sara to trial. So, kailangan po nila ng boto, sapat na boto. Kaya sabi po niya, kumpiyansa daw po siya na mahigit pa daw doon sa one-third na kinakailangan. 106 votes yung one-third na kailangan para ma-impeach ang Vice President. So, mahigit pa raw po sa 106 yung makukuha nilang boto para po suportahan ng impeachment case na ito. Pero ayon sa ulat ng politiko, may mga kongresista na raw na bumabawi ng kanilang pangalan bilang author ng draft resolution na ihahain ng Justice Committee sa plenaryo. Dahil sa umano'y pangamba ng mga ito na mabatikos, bagay na naipunto rin ni Tino. Sa kabila nito, Parang hindi naman bago. Bago pa ba yung pagbatikos? Tinatablan pa sila dyan eh. Makakapal na yung mga mukha ng mga yan. Mambira. May mga babatikos talaga ka, mga kontrapartido. Natural po yan eh. Pero yun na nga, ewan ko kung gaano rin katotoo yan, mga sangkay. Na chismis lang po yan. Wala naman pong kumpirmasyon. Kaya nga sabi ko, tingnan natin ngayong araw kapag kung anong lalabas po sa botohan nila sa hearing na ito, doon po natin malalaman. Ewan ko, hearing ba ang tawag dyan? O, I don't know, mga sangkay. Basta yun.
Kapag makita po natin, mga sangkay na mukhang kaunti lang ang bumoto, ibig sabihin, may mga tumambling nga po na mga kongresista at natakot kay Vice President. Tiwala ang kongresista na mas matimbang ang lakas ng ebidensya para suportahan ang magiging articles of impeachment laban sa bise. And so, pwedeng may mga umatras no sa pag-author, lalo na alam natin yung mga taga Mindanao nag-worry sila dahil sa patuloy na mataas na ratings ng Vice Presidente. Nakafocus dun sa mga may malinaw na batayan, di ba? At natalakay ito ng mabuti sa nakaraang mga hearing ng Committee on Justice. So, I think yung aaprobahang resolution at articles of impeachment ay magiging matibay na dokumento na ipadadala sa Senado. So, yun po yung ano nila dyan, mga sangkay. Pero, ayun na nga, sabi po niya, yung ibang mga ano dyan, lalo na yung mga kongresista sa Mindanao, medyo kabado daw po talaga. Kasi, nakikita po nila, mataas po yung ratings ni VP Sara eh. Patuloy pa rin namamayagpag. Pero, pagdating sa ratings, di ba, may malaking changes eh. Kasi, bumababa po yung ratings ni VP Sara at tumataas naman po yung ratings ni Leni Robredo. Though, nasa tuktok pa rin po si VP Sara, pero hindi na po nagkakalayo. May pababa, may pabagsak, may pataas naman. So, yung momentum, magkaiba mga sangkay. Si Leni, paakyat, si Sara pababa. So, yun po ang nangyayari ngayon mga sangkay kasi may mga nakakausap po mismo ako. Mga DDS sila. Sabi nila, ayaw daw po nilang iboto si VP Sara kahit sila ay maka-Duterte. Kasi nga po, ang iniisip nila, baka wala pong gagawing tama, kundi gumanti lang po ng gumanti kay PBBM. So, hindi matatapos yung away na yan. Maggagantihan lamang po yung dalawang pamilya. So, mas okay na raw. Sabi nila, kung si Leni Robredo, yun yung ano nila, opinion dyan, mga sangkay, which is, ito rin po yung nakikita natin sa survey ngayon, na mukhang kaya tumataas ang ratings ni former VP Leni Robredo. Nanindigan din si Kabataan Party List Representative Rene Co na isa rin sa mga miyembro ng komite na walang dahilan para hindi lumusot sa plenaryo ang magiging articles of impeachment laban kay VP Sara. Sa isang mensahe sa BNC, nanindigan si Co na hindi katanggap-tanggap ang unexplained wealth ng bise at ang higit 6.7 billion pesos na kabilang sa mga umano'y suspicious transactions na hindi nito idineklara sa kanyang salin. Ngayong Lunes, inaasahang aaprubahan ng Justice Committee ang kanilang ulat na siyang magtatakda ng articles of impeachment laban kay VP Sara. Sa oras na maaprubahan ito ng komite, isasama na ito sa order of business ng Kamara Okay? para maisalang sa deliberasyon sa plenaryo. Ayun na. Para sa Agenda Week, Okay, so ngayong araw, magkakaalaman po talaga mga sangkay. So, tingnan po natin ha. Abangan po natin ngayon kung totoong may mga bumaliktad na. Makikita po natin yan eh. Okay, so ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.